Day 59 ng bakbakan sa Marawi City, nakatapak na sa kauna-unahang pagkakataon sa war zone ang Commander-in-Chief ng Armed Forces, walang iba kundi si Pangulong Duterte. Tumagal ng halos 4 na oras ang pagbisita ng Pangulo sa isang kampo ng mga sundalo. Ito raw ang paraan para pataasin niya ang moral ng mga tropa ng gobyerno sa gitna ng patuloy na pakikipagbakbakan nila sa mga teroristang Maute ISIS. Live mula sa Iligan City, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, matapos ng ikangay several attempts sa wakas natuloy na rin ang Pangulo ngayong araw. Nakarating na rin siya sa Marawi City. Ito'y para personal na kumustahin ang kalagayan ng mga sundalo doon at magkaroon na rin siya ng briefing sa nangyayari talagang bakbakan ngayon sa Marawi. Pasado alas 2 ng hapon kanina, dumating sa Marawi City si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang unang beses na tumapak ang Pangulo sa lungsod mula nang pumutok ang bakbakan sa pagitan ng puwersa ng gobyerno at ng Maute ISIS. Hindi inanunsyo ng Malacanang at ng Armed Forces ang pagbisita ng Pangulo dahil sa isyu sa seguridad. Nakafatig at bantay sarado ang Pangulo nang bisitahin niya ang mga sundalo ng 103rd Brigade. Pagdating ng Pangulo, agad siyang dumiretso sa Operation Center ng Joint Task Force Marawi kung saan siya binigyan ng briefing ng AFP Chief of Staff General Eduardo Año, Defense Secretary Delfin Lorenzana at National Security Advisor Hermogenes Esperon. Sinayasat din ng Pangulo ang mga na-recover na armas ng mga kalaban mula sa lampas 50 araw ng bakbakan sa Marawi. Matapos nito'y kinumusta ng Pangulo ang mga sundalo. Dito, nagtalumpati ang Pangulo at ipinangako sa mga sundalo ang salary increase na inaasahang matatanggap nila sa unang bahagi ng 2018. Mag-aalas 5 na ng hapon nang umalis ang Pangulo. Nakarating din siya upang pasalamatan, i-inspire po ang ating kasundaluhan sa ating kampanya laban sa terorismo. Di kalayuan mula sa kampong kanyang binisita, patuloy pa rin ang palitan ng putok ng puwersa ng gobyerno at ng mga Maute ISIS. Sa Mapandi Bridge, tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan. Bawat pinaniniwala ang pinagpupestuhan ng kalaban, agad na binibira ng mga tropa ng gobyerno. Ang nasa likod actually ng bahay na to ay river na at ang tawid naman ng ilog na yan ay enemy side na. Kaya wala na actually 200 meters ang layo natin mula doon sa main battle area. Kaya kung tutusin, halos nasa dulo na tayo ng battle area. Patuloy pa rin ang pagbabantay ng mga sniper ng gobyerno. Masabay din sila sa minsan, ma'am, sa ano. Pero sa ngayon, ma'am, medyo pawala-wala na silang pa isa-isa na lang, ma'am. Kung tutuusin, kontrolado na raw ng militar ang Mapandi area. Pero hirap pa rin silang makatawid sa tulay dahil sa banta ng mga kalaban. We are now knowing their positions right now. Napakaliit na nung lugar nila. Talaga yung positions nila, ang kaya lang nilang gawin dyan is to defend. Hindi na sila makakamaneuver or makaka-counter-attack. Dagdag pa ng militar, habang papalapit ang tropa ng gobyerno para mabawi ang mga lugar na hawak ng mga terorista, lalo raw lumalakas ang depensa ng mga kalaban. Kasabay nito ang pagdami ng mga stray bullet. Kanina lang, muli na namang tinamaan ng mga stray bullet ang Kapitolyo. Habang mainit pa rin ang bakbakan sa Marawi City, tila nadadagdagan din ang araw ng kalbaryo ng mga residente na nakatira malapit sa conflict zone. Sa Ditsaan Ramay na katabing bayan ng Marawi, ilang residente ang hindi na nakakapaghanap buhay mula nang pumutok ang bakbakan. Amin yan! Bakit kami pinigilan dito? Iyan lang ang hanap buhay namin. Ano ba kayo? Mas masahol pa raw ang dinaranas nila kaysa mga bakwit. Kung tutulong rin lang naman ng gobyerno, huwag lang yung bakwit yung tignan. Tignan din nila yung mga malalapit na munisipyo yung apektado ng nangyayari ngayon sa Marawi. Bagamat patuloy ang pamamahagi ng relief goods sa evacuation centers, ang mga bakwit na karamihay Muslim, hindi makain ang mga relief dahil walang tatak na halal na garantiyang wala itong halong karneng baboy. Paglilinaw ng DSWD, hindi sa kanila galing ang mga relief. May iba't ibang non-government organizations din daw kasing tumutulong. Tila sinasamantala naman ng isang grupo ang sitwasyon ng mga bakwit ang mga relief goods kasi na ibinibigay nila may kasamang Christian Bible. Para sa dating presidente ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, kawalan ng respeto ang ganitong paraan ng paghihikayat na magbago ng pananampalataya sa panahon ng krisis. Kinondena rin ito ng ilang religious leader sa isang interfaith dialogue. Namigay sila ng Biblia. So, nandun pa rin yung galit sa mga kapwa mga Muslim na ginagamit nila ata yung situation, opportunity na
para ipamahagi yung Biblia sa mga Muslim. Jessica, alam mo, pilit itinago hindi lamang ng Malacanang, kundi maging ng AFP dito. Itong pagbisita nga ni Pangulong Duterte, bagamat may mga bali-balita na rin ng mga nakaraang araw na anytime nga daw ay dadalo siya. Pero hanggang kanina, talagang kanina lang natin na-confirman nung finally, may mga lumabas na nga na video na eksklusibong nating nakuha na nakarating na nga dito ang Pangulo. Samantala, around 5 p.m. na siya, Jessica, umalis doon sa 103rd Brigade sa Marawi City. Jessica. Napansin ko nga sa report mo, Marisol, no, na puro still pictures lang yung kuha nung pagbisita ni Pangulong Duterte, walang video. So obviously parang off limits sa media yung kanyang pagdalaw dyan. Jessica, sorry, pwedeng paulit po ako ng tanong? Napansin ko na puro still photos yung kuha ng pagdalaw ni Pangulong Duterte sa Marawi. So, ibig sabihin, hindi pinayagan ng media o off limits kasi walang video nung kanyang pagdalaw. Jessica, nung nakumpirma natin ang Pangulo ay nasa loob nga ng 103rd Brigade, talagang inantabayanan na natin ito sa loob ng gate. Pero talagang kahit anong pakiusap natin ay hindi tayo pinayagan. In fact, hindi nga nila kinukumpirma. Dahil ang totoo niyan, Jessica, no, kahit yung mga opisyal na mismo talaga ng AFP dito ay hindi nila talaga alam. Mangilan-ngilan lamang ng mga key officers ng AFP, lalong-lalo na specifically dito sa Western Mindanao Command, ang nakakaalam na nandun nga talaga ang Pangulo. Meron tayong video, Jessica, na nakuha ng kanyang mga activities doon sa lugar, kabilang na nga ito yung kanyang pag-inspect personally doon sa mga firearms na na-recover ng kalaban. Pero of course, we understand na naghigpit din talaga sa loob ng kampo. Hindi rin pinayagan ang kahit na sino man na makalapit doon sa Pangulo. Although, napapalibutan siya kung makikita sa video ng mga sundalo. So talaga napakahigpit ng seguridad. But, alam mo Ma'am Jess, talagang ginawa nila itong parang discreet lang. Hindi ito tulad ng mga former engagement ng Pangulo na agad nagigets ng public o kahit tayo sa media, nakikita natin na parating ang Pangulo dahil parang kicking distance lang. Katapat ang halos ng Kapitolyo kung saan tayo nag-stay, itong 103rd Brigade, kung saan nga siya pumunta, Jessica. May video raw nakuha nung pagdalaw ng Pangulo. Pero eto na yon. Pero mukhang Marisol, pili lang ba o yung naka-close in lang na RTVM crew ang nakakuha nito at hindi na-inform yung iba't ibang media group na nandyan? Yes, that's right, Jessica. In fact, wala tayong kumpirmasyon kung maging ang RTVM ay kasama niya. Although usually naman kasing sinasama niya yan sa kanyang engagement, hindi na natin though ma-confirm sa ngayon, dahil alam natin na bukod sa limitado ay napakadelikado ng lakad niyang ito. Pero ang malinaw, wala na isa man sa atin talaga ang nakapasok doon. At in fact nga hanggang last minute, Ma'am Jess, hindi talaga ito kinukumpirma sa atin ng MARO, maging ng AFP dito until nakaalis na itong si Pangulong Duterte at around 6 o'clock or past before 6:30 tayo American kanina sa 24 oras, saka lamang nagbigay ng pahayag itong tagapagsalita ng Joint Task Force Marawi na si Colonel Herrera na dumating nga dito ang Pangulo at napaka-intimate nga daw ng kanyang pagbisita, parang isa siyang tatay na bumisita sa kanyang mga anak na sundalo at mga pulis para personal na kumustahin ang kanilang kalagayan. Bottom line, Marisol, anong klaseng assessment ang ibinigay ng militar kay Pangulong Duterte? Ano ba ito? Lagpas na kasi nung 2 weeks na sinabi ng Pangulo dun sa mga negosyante, no, na matatapos na ito. Give me 10 to 15 days yung sabi niya. Lagpas na ito. So, is it safe to presume na binigyan uli ng panibagong time frame ang Pangulo kung kailan mariresolba itong krisis sa Marawi? Pardon me, Jessica, pero hanggang ngayon sa mga oras na ito patuloy natin na kinukuhanan ng impormasyon ng AFP dahil ang tanging binigay lamang nila sa atin kanina kung ano ang ginawa ng Pangulo, sino ang kanyang mga kasama at kung ano talaga ang kanya naging sadya. Wala pa tayong impormasyon, Jessica, kung nagbigay muli ng deadline ang Pangulo, but what we know so far as of this time ay nandun pa rin siya doon sa 15 days at ang sinasabi sa atin ng commander ng Western Mindanao Command na si General Galvez ay pipilitin nga daw nila na i-comply itong 15 days na sinasabi ng Pangulo. So wala pa tayong kumpirmasyon ngayon, Ma'am Jess, kung nagbitaw ulit ng deadline o kung may sinabi ulit ang Pangulo. But generally lang, ang nare-receive lang natin na feedback galing sa mga sundalo ay high moral naman daw sila sa pagbisita ng Pangulo at mas lalo raw silang determined na tapusin na nga ang laban na ito. Doon naman sa pagsama mo sa mga Marines, doon sa front line ng bakbakan mismo, anong klaseng giyera na yung nangyayari ngayon doon, Marisol? Malapitan ba? Lumilitaw ba yung
mga Maute ISIS o nagtatago sila such that parang mouse and cat game itong sabi ng militar lalabing araw na lang nitong bakbakan dyan sa Marawi. Marisol? Jessica, you know one reason kung bakit ina-allow din tayo ng militar na pumunta doon sa mga area. But of course, syempre, safety first naman, para makita mismo talaga natin ang sitwasyon doon. Sinasabi sa atin ng militar na dikita na raw ang kanilang laban, which what we saw kanina kasi napakalapit as in malapit na nadidinig natin ang putukan. Kung naalala mo, Ma'am Jess, doon sa Mapandi Bridge, kung saan tayo nakarating kanina, approximately just an 80 meters stretch. So, ang buong bridge na yan, pagtawid mo doon sa kabilang dulo, nandoon na ang kalaban. Kaya hindi pa rin talaga siya safe. Kaya nung pumunta tayo doon kanina, bukod sa nakasakay na nga tayo sa tangke with all our Kevlar helmet at saka yung ating vest, talagang mabilisan lang ang ating punta doon. So, totoong dikita na ang laban dahil ang sinasabi nga ng militar, wala na rin silang iiskipan kung saan ang location nila ngayon. May Marines na nagbabantay, may Rangers dito, iba't ibang unit ang nakapaligid sa kanila. Kaya nga sinasabi nila, they are on their last stand already. Wala na silang aatrasan. Kaya ang sinabi na rin actually ng commander ng Western Mindanao Command, talagang nasa suicidal stage na sila ngayon. They are on their last stand at kung ano't ano man ang mangyari, talagang wala nang atrasan, bahala na, doon na rin daw sila mamamatay. At ramdam na rin natin ito dahil ang sinasabi ng militar, habang nagiging intense ang firefight, nagiging dikitan ang laban, grabe rin ang kanilang defense. Kaya naman, kahit doon sa in fact, may tuturing na safe zone sa Capitol kung saan tayo naglalagi. And napakadalas na ng mga stray bullet. Kaya yun ang sinasabi nila na dahil desperado nang ang kalaban, kaya madalas na rin at intense ang firefight kahit sabihin pa natin na magto 2 months na actually itong bakbakan na ito, Ma'am Jess. Yun namang sitwasyon sa mga evacuation center. Marisol, napaka-insensitive naman nung nagpadala ng relief goods na may kasamang Biblia, no? Na-identify ba kung sinong grupo ito? Yeah, na-identify yan, Ma'am Jess, kaya nga, pero hindi na lang natin ito babanggitin. Gayunpaman, ang sinasabi nila, wala naman daw silang intensyon talaga na gano'n. Pero malinaw naman na parang ang dating nga sa ibang mga religious group, kahit na nga ang CBCP ay parang sinabing hindi naman yata magandang timing na porke na ang ating mga kapatid ay nasa ganong sitwasyon na mukhang desperado, nawawalan ng pag-asa at sobrang stress na talaga, sasamantalahin para, hikayatin sila na magbago ng kanilang relihiyon. Pero of course, ang sinasabi ng gumawa nito, wala naman daw silang ganong intensyon at wala silang bad intention. Ang napakalinaw talaga ngayon, Ma'am Jess, talagang yung eagerness nito mga bakwit talaga makabalik doon. Kaya nga binabantayan natin yung sinasabing parang unrest civilian move na gagawin nila na pipilitin daw nilang lumapit doon or makabalik doon sa Marawi. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang dialogue na ginagawa ng AFP, kinakausap sila para maging mahinahon sila at sana nga wag nang ituloy ang kanilang balak, Jessica. Okay, pero doon sa relief goods, no? Hindi ba pwedeng screen ng DSWD o ng LGU yung mga dumadating na tulong para walang ganyan? Kasi sensitivity question yan Para nagpadala nga ng tulong, meron namang kasamang Bible. And naintindihan natin, siguro in all eagerness ng mga nagdo-donate, hindi na nila naiisip yung ganong mga bagay. So, dapat siguro may mag-screen, no? Kung hindi man DSWD, LGU, para yung konting sensitivity. Lalo't mga bakwit na yan na daming pinagdaanan, nihirap-hirap sila sa sitwasyon nila ngayon, tas makakatanggap pa ng ganyan, hindi ba? Obviously, Ma'am Jess, walang ginagawang ganyan siguro na nag-i-screen sila. Although ang alam natin noon, tinitiyak lamang daw nila na halimbawa hindi pa sira ang pagkain. Kaya nga, dinidiscourage ang talagang pagpapadala ng mga highly perishable goods. Pero other than that, alam natin kapag dilata or something, parang good as sige, pwede nang ibigay yan. I think magandang ang suggestion yan na I hope makarating nga sa local government na kung sa susunod dahil mukhang matagal-tagal pa ata ito or kung tatapos man agad ang bakbakan, hindi naman sila agad makakarating sa kanilang lugar. Sana nga may mga ganong move na may screen ang mga relief goods na makakarating lalo na sa mga Muslim na hindi naman yan basta-basta actually kumakain ng pagkain kung hindi yan halal. Pero yun nga ang sinasabi ng mga LGU sa atin, basta tinitiyak nila na hindi lamang daw panis at okay naman daw kainin, hinahayaan lang daw nila na mag-distribute kung sino man po ang gusto mag-donate, Jessica. Advice siguro natin yung mga magandang loob dyan na nag-iisip pong mag-donate ng food items sa ating mga kababayang bakwit sa Iligan o sa Marawi.
meron na rin pong mga mangilan-ngilan tayong mga delata o mga produktong meat products no, na merong halal certification. Baka maaari po yun na lang po ang piliin yung i-donate kasi may prescribed way ng karne na pwedeng kainin ng ating mga kapatid na Muslim. Maraming salamat sa iyo, Marisol, at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Marawi.